ako'y nagsasabi sa inyo, isinulat sa akda ni Mateo, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon ang ibig sabihin nito upang maintindihan ninyo ng maayos. Ang sinabi ko, kaawa-awa kayo, mga eskriba at mga Pariseo, sapagkat inuuna ninyo ang maliliit na bagay, ngunit nakakaligtaan ninyo ang mas mahalaga. Nagbibigay kayo ng 10 kahit sa maliliit na dahon ng yerba, anis at komino, ngunit nakakalimutan ninyo ang mas mabigat ng kautusan, ang katarungan, awa at katapatan. Mga bulag na taga-akay, pinapansin ninyo ang napakaliit na lamok, ngunit nilululo ninyo ang isang malaking kamelyo. Ito ang ibig sabihin, sa panahon ngayon, ang mga tao ay mahigpit sa maliit na pagkakamali ng iba, ngunit sa sarili ninyo, malalaking kasalanan ang pinapayagan. At hindi ba't ganito rin ang nangyayari ngayon? May mga taong todo simba, todo dasal sa harap ng tao, ngunit sa kanilang negosyo, trabaho at pakikitungo sa kapwa, sila'y hindi makatarungan, hindi tapat at walang awa. Madali silang humusga sa iba, ngunit pagdating sa sarili nilang puso, nananatiling sarado at marumi. Nililinis ninyo ang labas ng kopa at pinggan para magmukhang malinis, ngunit sa loob, puno kayo ng kasakiman, galit at kalayawan. Parang tao na maayos ang bihis, mabango at mukhang banal, ngunit sa loob, puno ng inggit, kasinungalingan at kasamaan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, linisin muna ninyo ang loob, linisin ang puso at isipan, sapagkat doon nakikita ng Ama ang tunay na kabanalan. Kapag ang puso ay dalisay, ang gawa at asal ay kusaring magiging malinis. Ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili. Sa panahon ng social media, saan ka mas nakatuon? Sa pagpapaganda ng panlabas na imahe o sa pagpapalinis ng puso sa harap ng Diyos? Maaari kang magmukhang mabuti sa mata ng tao, ngunit ang tanong, mabuti ka ba sa paningin ng Diyos? Hindi masama ang ritual, hindi masama ang panlabas na anyo, ngunit kung wala ang katarungan, awa at katapatan, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya't sinasabi ko, unahin ang kalinisan ng puso kaysa sa pagpapakitang tao. Dahil kapag ang loob ay totoo at malinis, ang iyong buhay ay magliliwanag at ang kabutihan ay kusang lalabas sa iyong mga salita at gawa.